Kumusta mga quiz? Naway nasa mabuti kayo mga kalagayan. Ang tag-init sa Pilipinas ay mula Marso hanggang Mayo, mas kilala bilang panahon ng tag-araw o summer. Ito ang panahon kung kailan madalas pumunta ang mga tao sa dalampasigan o sa mga air-conditioned na establishmento upang makaiwas sa init. Sa panahong ito, may ilang sakit na mas laganap dahil sa matinding init na maaaring umabot sa mapanganib na antas. Ang mataas na temperatura ay nagbibigay ng perpektong kondisyon para sa pagdami at pagkalat ng mga mikrobyo. Ilan sa mga karaniwang sakit tuwing tag-init ay ang sore eyes, sakit sa balat at hika. Ang mga ito ay hindi dapat baliwalain, ngunit hindi rin dapat maging hadlang sa isang masaya at ligtas na bakasyon. Narito ang ilan sa mga karaniwang sakit sa tag-init at ilang tips upang mapanatiling malusog ang katawan sa panahon ng tag-araw. Una ay ang hika o ang asthma. Ang init at halumigmig ay maaaring magdulot ng mga sintomas ng hika tulad ng pag-ubo at hirap sa paghinga. Ang kawalan ng maayos na sirkulasyon ng hangin ay maaaring magdulot ng pag-ipon ng alikabok at amag na nagpapalala ng kondisyon. Paano nga ba ito may iwasan? Manatili sa malinis, malamig at maaliwalas na lugar at laging dalhin ang gamot upang maging handa sa biglang atake ng hika. Pangalawa ay ang bulutong tubig o ang chickenpox. Ang bulutong tubig ay isang sakit na dulot ng virus at karaniwang nakakaapekto sa mga bata. Ang unang sintomas nito ay lagnat at pananakit ng ulo, kasunod ang paglabas ng mga pantal na nagiging paltos. Paano nga ba ito maiiwasan? Magpabakuna laban sa bulutong tubig at iwasan ang paglabas ng bahay kung may sintomas upang hindi makahawa sa iba. Pangatlo ay ang sore eyes o ang conjunctivitis. Ang sore eyes ang pamamaga ng panlabas na bahagi ng mata na maaaring dulot ng infeksyong viral o bacterial, allergy o pinsala. Nagiging pula ang mata at maaaring may pangangati o nana. Paano nga ba ito maiwasan? Ugaliing maghugas ng kamay ng madalas at iwasang hawakan ang muka at mata kung hindi pa nakakapaghugas ng kamay. Pang-apat ay ang trangkaso. Bagamat mas laganap ang trangkaso tuwing malamig na panahon, maaari rin itong umatake sa tag-init. Ang pabago-bagong lagay ng panahon mula sa mainit sa labas patungo sa malamig na loob ng bahay o opisina ay maaaring magpahina ng resistensya. Paano nga ba ito maiiwasan? Magpahinga ng sapat at uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. Number 5 is food poisoning. Mas mabilis masira ang pagkain sa init ng panahon kaya mas madalas ang kaso ng food poisoning. Ang kontaminadong pagkain o inumin ay maaaring magdulot ng pagsusuka at pagtatae na maaaring humantong sa dehydration. Paano nga ba ito maiiwasan? Iwasang kainin ang pagkain na pabayaan ng matagal sa labas ng refrigerator at tiyaking malinis at ligtas ang pagkain bago ito kainin. Pang-anim ay ang hyperthermia. Ang hyperthermia ay isang kondisyon kung saan hindi na makontrol ng katawan ang init na maaaring humantong sa heat exhaustion o heat stroke. Kabilang sa mga sintomas nito ang sakit ng ulo, pagkahilo, matinding pagpapawis at panghihina. Paano ba ito maiwasan? Iwasang lumabas sa katirikan ng araw lalo na sa tanghali at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Pang-pito ay ang tigdas. Ang tigdas ay isang sakit na dulot ng robiola virus at mabilis kumalat sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang mga sintomas nito ay mataas na lagnat, ubo, sipon at pamumula ng mata. Paano maiwasan ito? Magpabakuna laban sa tigdas at iwasang makasalamuha sa mga taong may sintomas ng sakit. Pangwalo ay ang beke. Ang beke ay isang sakit na dulot ng paromyxovirus na nagdudulot ng pamamaga ng mga glandula sa ilalim ng tenga. Ito ay maaaring magdulot ng pananakit sa panga at hirap sa paglunok. Paano nga ba ito maiwasan? Magpabakuna laban sa beke at magpahinga at gumamit ng warm o cold compress upang mabawasan ang pananakit. Pang-siyam ay ang rabies. Dahil sa mas maraming outdoor activities tuwing tag-init, tumataas ang posibilidad ng pagkagat ng hayop na may rabies, lalo na tulad ng aso, pusa at paniki. Paano ito maiwasan? Siguraduhin may bakuna laban sa rabies ang mga alagang hayop. Iwasang lumapit o magpakain ng ligaw na hayop at kung makagat ng hayop, magpatingin agad sa doktor at magpabakuna laban sa rabies. Panghuli, sakit sa balat. Ang sunburn ay isang karaniwang problema sa tag-init. Ang matagalang pagkakalantad sa araw ay maaaring magdulot ng pamumula, pananakit at pagbabalat ng balat. Paano nga ba ito maiwasan? Gumamit ng sunscreen na may SPF 30 o higit pa bago lumabas ng bahay.
magsuot ng sombrero, salamin sa mata at damit na may mahabang manggas, umiwas sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon o kung kailan pinakamainit ang sikat ng araw. Ilang mga tips para manatiling malusog sa tag-init. Una, palaging uminom ng tubig, uminom ng 2 hanggang 3 litro ng tubig araw-araw upang mapanatili ang tamang hydration. Iwasan ang labis na pag-inom ng kape at alak dahil maaari magdulot ito ng dehydration. Pangalawa, protektahan ang balat mula sa araw, gumamit ng sunscreen, magsuot ng sombrero at iwasan ang matinding sikat ng araw. Pangatlo, panatilihin ang malinis na katawan, maligo ng regular at ugaliing magugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kumain ng masusustansyang pagkain, iwasan ang matatamis at maaalat na pagkain, kumain ng prutas, gulay at pagkain mayaman sa fiber upang mapanatili ang malusog na katawan. Magsanay ng tamang pamumuhay, siguruhing may sapat na tulog at umiwas sa sobrang stress kung maaari manatili sa bahay at gawin ang mga aktibidad na nakakapagpakalma ng isip at katawan. Sa tamang pag-iingat at pangangalaga sa sarili, maaari tayo mag-enjoy sa tag-init nang hindi nalalagay sa panganib ang ating mga kalusugan.